Ako ito, ginalit niyo na naman si Senator Bato de la Rosa sa mga kapalpakan nyo. Isang pulis ba naman nagsalita lang ng katotohanan? Anong ginawa? Ito, panoorin natin. Grijaldo. Nagreklamo yung asawa. They are always talking about welfare ng mga tao natin. Nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo na sweldo. Sino bang taga DP? Upo ka dito. DP. Ano pong polisiya ninyo tungkol dyan? Bakit pinutulan ng sweldo si Grijaldo? Gamitin mo yung microphone. Sir, si Colonel Grijaldo, sir. Ano ka sa DP? Division Chief, sir. Ng? Policies, Plans and Program Division. So you represent DP and the Chief PNP as far as the Grijaldo case is concerned? Am I right? Sige, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, anong sasabi mo? Colonel Grijaldo, sir, is considered allowed, sir. Allowed, automatic leave of absence without pay, sir. Why? Na-contempt siya, sir, so hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as allowed pay. Hindi ba nyo titingnan na double whammy yan on the part of Grijaldo? Sobrang injustice na yan sa kanya. He's suffering from injustice na pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him for standing for what is right and for standing for the truth. Dapat na i-consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na i-contempt niyo ako ilang beses dito, kahit na ikulong niyo ako ng ilang beses, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kayong PNP, tinayo niya yung bandera ng institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag-intimidate sa akin. Basta katotohanan lang ako. Bakit ginanon ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on his part? Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan niyo ng sweldo? Hindi naman niya, he did not violate any law, to tell you frankly. Ay, i-interpret na ninyo yung batas to the detriment of your people? Ganun ba yun? You should implement, you should interpret your policies to the advantage of your people. Tingnan mo, you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porque nakakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay. I-apply ka agad ninyo yung, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong? Sabi nyo, yung naka-incarcerated na tao or one is automatic, putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? The intent of that policy is to make sure na yung mga eskalawag na pulis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Is Grijaldo eskalawag? Kaya for purposes of discussion, sabihin ko, isa, wala kami magawa. Yan ang polisiya natin. No work, no pay. At kapag incarcerated, utol ka ng sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa'yo yung ginawa kay Grijaldo, anong sabihin mo? Sige nga, I would like to get your opinion. Sige, you open the mic. Ikaw, nagsasabi ng totoo sa isang congressional hearing. Kinontempt ka, ikinulong ka. Ngayon, nakakulong ka na, pinutulan pa na PNP yung sweldo mo. Wala ka ng pagkain yung pamilya mo dahil wala ka ng sweldo. Yes, ano masasabi mo? Sir, I think I will have the same sentiments with Colonel Grijaldo. Correct. Yes, particularly that he is my classmate, sir. Oh, so your classmate? Huh? Alam mo, kayo dapat dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Not even the House of Representatives, not even the Senate could force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa niyo. Tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon doon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling ahensya namin.
Napaka-heartless naman ninyo kapag ganun. So, classmate mo si Grijaldo. So, ano ngayon? Hindi kayo naawa. Then, I would like to acknowledge the presence of Senator JB. Yes, Tito. Thank you, Your Honor, for joining. Alam mo, that is why I required the Chief PNP to be here. I would like him to explain his side properly. Dapat. Because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Dalawa yan. Magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Hindi ba talagang nilaglag ninyo siya? Dahil as I have said, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Porque galit sa kanya yung Quadcom. Galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat tinitingnan ang kabutihan ng kanyang mga membro? I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Yes. Can we get your opinion? Your Honor, with respect to the actions of the House of Representatives, unfortunately, that's beyond the jurisdiction, Your Honor, of the Internal Affairs. We don't have an active. Meron kayong control doon sa Quadcom. Wala kayong control, but you have control to your own policies sa pag-apply niyo sa tao niyo, sa polisiyan ninyo. Yes, Your Honor. To that end, Your Honor, we have not, so far as Internal Affairs Service is concerned, we have not instituted or recommended, as of yet, Your Honor, any disciplinary action on arising from the proceedings in the House of Representatives, Your Honor. Please tingnan ninyo mabuti yan. It's time for you to show to the world that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Huwag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo. Ikinungulong na nga. Sobrang injustice na na-experience niya ngayon, putulan pa nyo ng sweldo. Paano pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Okay lang sa akin yung kung iskalawag yung tao, kung ninja cup yung tao, go ahead. You punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidation sa ginagawa sa kanya ng Quadcom. Kayo rin, sasakay rin kayo sa Quadcom na pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Kayo ba sa armed forces? Ganun din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, na-contempt, puputulan rin yun ng sweldo? Anybody from the armed forces can speak up? General Mortelo, sir, from the Yes. AFP. In our case, sir, it's all based on the legal requirements of to discipline our people. So it's all within the bounds of policies within the organization. We have yung tinatawag namin, sir, na the right of the commander to institute a punishment. So meron sa the AW 105, sir. So any commander, even down to the smallest unit, can impose punishments based on the to institute discipline within the organization. So hindi basta-basta. Meaning, the commander still has the discretion. Yes, sir. Yeah. Discretion, yan ang pinaka-magic word yan. Discretion mo yan, being the commander. Nakita mo yung sitwasyon ng tao mo. May discretion ka. Di ba? Yes, sir. Alam natin, paglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapail na kaso. Ito, kaso talaga sa korte, ha? Harassment cases dahil nga, ako mismo, may mga kaso ako noon na harassment cases from politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pansariling kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Tingnan nyo naman sa nangyari dyan sa hearing nila.
Diba halos hindi sila makasagot ng makapaliwanag ng maayos kay Senator Bato de la Rosa. Dahil alam siguro nila mali yung ginawa nila. Pero hindi po natin masisi po itong ibang kapulisan na sumunod lang po sa utos kung sino yung nag-utos sa kanila, no? Yun na nga ang nakakalungkot po. Yung nagsalita dyan sa Kongreso na contempt at hanggang ngayon ay andyan pa rin pala, nakadetain pa. Kaya ito po ang sabi po ng mga netizens dyan, kay, sabi ni Eduardo, bravo Senator Bato, snappy salute. Maraming napabilib si Senator Bato de la Rosa dyan dahil naman ay hindi po ito kinalimutan po itong issue na to tungkol po sa pulis na to ha. Yung naalala nyo po nung sa Kongreso na may mga binuking na kongresista dyan at kinuntem itong pulis at hanggang ngayon nakadetain pa rin. Sabi ni Mirna Dimilio, kailan matatapos ang administrasyon na ito? Puro na lang pangit na lang, wala nang magandang nangyari o ginawang na kaya na tayo sa ibang bansa tingnan nyo naman yan yung reaction nila. Sabi ni Nestor Dizon, sila sa PNP nagsisip-sipan dahil sa promotion, ang tawag dyan mga linta. Sino ba yung nakuha ng magandang promotion nang dahil sa pagsunod sa utos sa kanya? Sana na lang talaga. Pero dito naman, at least kahit papano, mayroon tayong mga senador na binoto ng taong bayan na alam natin na may magagawa talaga. Hindi yung patulog-tulog lang sa pansitan. Kaya salute po kay Senator Bato de la Rosa at sana magkaroon pa siya ng maraming kakampi dyan at makinig yung ibang mga senador dyan. Dito lang, thank you. Bye-bye.